Magandang araw sa iyo, kaibigan. Sa bawat tahanan ng Pilipino mula sa pinakamataong kanto ng Maynila hanggang sa mga tahimik na baryo na nilalanghap ang hangin ng umaga, may mga kwentong hindi basta ibinubulong sa mundo. Mga kwentong hinahawakan natin ng mahigpit dahil minsan mas madali pang ngumiti kaysa aminin na tayo'y pagod na. Nailigtas ko ang mahal ko kapalit ng sarili kong kaluluwa. Isang pangungusap na bumulong sa konsensya ni Maria Liza at mula rito nagsimulang mabasag ang mundong akala niya'y matibay. Sa ilalim ng pangako ng magandang kinabukasan, may mga Pilipinong handang tumawid ng dagat, iwan ang pamilya, at harapin ang mundong hindi nila kilala para lang maitawid ang buhay ng mga mahal nila sa Pilipinas. Pero sa likod ng bawat pasalubong, bawat video call, at bawat inggiting pilit na ipinapakita sa kamera, may mga lihim na sakit, takot, at sakripisyong hindi nakikita ng iba. Mga desisyong hindi mo gugustuhin gawin, pero wala ka ng ibang pagpipilian. Ang kwento natin ngayong araw ay hindi tungkol sa kasiyahan ng pag-uwi, hindi tungkol sa tagumpay ng isang OFW, kundi tungkol sa isang babaeng nagpangako sa sarili na babalik siyang buo. Ngunit natutunang minsan, kahit ang pinakamabait, pinakamalakas, at pinakamatatag na puso ay maaari ring mapagod, madapa, at mabasag. Ito ang kwento ni Maria Liza, isang misis na nangarap para sa pamilya, ngunit natagpuan ang sarili sa gitna ng tukso, desperasyon, at isang lihim na unti-unting gumiba sa buong pagkatao niya. Isang kwento ng pagmamahal, napakakamali, ng pagbagsak, at ng tanong na hindi madaling sagutin. Hanggang saan ang kaya mong ibigay kapag ang kapalit ay kaligtasan ng pamilya mo? Kaibigan, kung may mga pangarap kang pilit inaabot, kung may sakit kang tinatago, o kung ikaw man ay isang OFW o may OFW sa buhay mo, baka kwento mo rin nito. Huminga ka muna ng malalim. Dama mo yan. Simula pa lang ito, at sana samahan mo ako hanggang dulo dahil ang maririnig mo ngayon ay hindi lamang kwento, kundi isang paalala na kahit gaano kadilim ang mga pinagdaanan natin, may aral palaging natitira at may pag-asang patuloy na naghihintay. Kung titingnan mo si Maria Liza sa unang tingin, maiisip mong isa lang siyang simpleng misis mula sa Tanza, Cavite, yung tipong mas masaya kapag nasa kusina at mas kampante kapag kasama ang mga anak niya. Hindi siya magarbo, hindi rin siya mareklamo. Pero sa bawat ngiti niya, may mga kwentong hindi niya sinasabi. At minsan, yung mga kwentong hindi sinasabi, yun ang pinakamabigat. Araw-araw, 5:00 pa lang ng umaga, gising na si Liza. Una niyang gigisingin ang bahay. Magpapakulo ng tubig, magtitimpla ng kape, gigisingin si Joel, ang asawa niyang tahimik pero puno ng pangarap. Welding boy si Joel sa isang maliit na pagawaan. Mabait, masipag, at kahit pagod, hindi nakakalimot humalik sa noo ni Liza bago umalis. Liza, pagpasensyahan mo na ha. Babawi rin tayo. Madalas niyang sinasabi habang inaayos ang lumang gloves niya na butas na sa gilid. At sa totoo lang, doon nagsisimula ang kirot sa dibdib ni Liza. Hindi dahil nahihiya siya kay Joel, kundi dahil nakikita niyang pilit pinapasa ng asawa niya ang buong bigat ng buhay. Kahit halata sa balikat nitong pagod na. Minsan nga, habang kumakain sila ng tuyo at kamatis, bigla siyang napatingin kay Joel at naisip,
Hanggang kailan ba namin kakayanin to? May 2 anak sila. Si Rika, 12 years old, honor student, pero ilang beses nagpaiyak sa guidance office dahil hindi makabayad ng school project. At si Jonas, 7 years old, malikot at laging nagtatago ng laruan sa ilalim ng kama. Pero bantulot humingi ng bagong shoes kasi alam niyang mahal. Ganito ang buhay nila. Kulang, pero may pagmamahal. Hindi maganda ang bahay, pero mainit ang yakap. Hindi sapat ang kita, pero sapat ang pangarap. Isang gabi, habang mahinang umuulan, nagsalita si Joel habang nakatingin sa kisame. Liza, 2 taon lang. 2 taon ka lang sa abroad. Titiis ako. Mag-iipon tayo. Ayoko nang makita si Rika na umiwas ng tingin sa teacher niya kasi wala tayong pambayad. Tumango lang si Liza, pero sa loob niya may nag-crack na parte ng puso niya. Kasi hindi niya alam kung kaya niyang iwan ang pamilya. Pero mas hindi niya kayang makita ang mga anak niya na lumalaking may pangarap na hindi niya kayang ibigay. May mga gabi pa na hindi sinasadya, pero naririnig nilang mag-asawa ang bulungan ng mga kapitbahay. Si Liza, ay oo, baka mag-abroad na raw. Wala kasi hirap sila. Masakit pakinggan, pero mas masakit isipin na totoo. At doon nagsimula ang tunay na pasya na nagbago ng takbo ng buhay nila. Napatingin si Liza kay Joel habang nakaupo sila sa harap ng bahay, pinapanood ang mga batang naglalaro sa kalsada. Kung aalis ako, kaya mo ba? Tanong niya. Ngumiti si Joel pero yung ngiti niya may takot. Liza, kaya ko. Para sa kanila, kakayanin natin. Madalas nating marinig, ang ina, gagawin ang lahat para sa mga anak. Pero hindi natin agad naiisip na minsan, sa kagustuhan mong gumanda ang buhay, kailangan mong piliin ang landas na may kasamang lungkot at sakripisyo. At minsan, yung sakripisyong akala mong para sa ikabubuti, unti-unti palang magbubukas ng pintuan para sa mga pagsubok na hindi mo akalaing darating. Sa gabing iyon, habang hawak ni Liza ang lumang passport ng tatay niya, napabuntong hinga siya ng malalim. 2 taon lang, pangako. At doon, nagbago ang lahat. Hindi pa niya alam. Pero ang pangakong iyon, ang magiging simula ng isang kwentong hindi niya inakalang haharapin, isang kwentong puno ng tukso, lihim at sakit na hindi pa niya kilala. At dito natin hahawakan ang kamay niya, kaibigan. Dahil ang pag-alis niya mula sa Cavite ay hindi lang pag-alis, kundi pagpasok sa isang mundong hindi niya kilala. At hindi niya alam kung paano siya makakalabas. Hindi madaling magpaalam. Kahit gaano mo sabihin sa sarili mo na para ito sa pamilya, iba pa rin pala yung bigat ng totoong paglisan. Yan ang natutunan ni Maria Liza noong araw ng alis niya papuntang Qatar. 3:00 ng madaling araw, the kind of morning na tahimik ang buong barangay, pero ang puso mo, maingay na maingay. Si Joel ang nagbitbit ng maleta habang si Rika at Jonas pilit ginigising pero pareho pang may luha sa gilid ng mata. Ma, uuwi ka agad, di ba? Tanong ni Jonas, hawak-hawak ang laylayan ng blouse ng nanay niya. Umiling si Liza ng may ngiting pilit. Oo anak, hindi naman ako magtatagal. Pero sa loob-loob niya, tinanong niya rin ang sarili. Talaga bang hindi ako magtatagal? O ito na ba ang simula ng mas mahahabang gabi na wala ako sa tabi nila? Ang totoo, kahit matapang si Liza, takot siya.
Takot siyang hindi kayanin. Takot siyang mabastos ng amo. Takot siyang magkaproblema sa trabaho. Hindi niya masabi kay Joel, pero 2 gabi bago umalis, hindi siya halos makatulog. Ini-imagine niya lahat ng posibleng mangyari. Paano kung masigawan ako? Paano kung di ako makabayan? Paano kung malayo ang kwarto ko sa pinto? Paano kung magkasakit ako doon? Pagdating nila sa airport, lumalim ang takot na yun. Kasi doon mo talaga mararamdaman na wala kang hawak na kahit anong kasiguraduhan. Yung hawak mo lang, maleta, passport at pangako. Yun lang. Sa boarding area, habang nakatingin si Joel sa kanya, lumapit ito ng dahan-dahan at mahinang nagtanong, "Liza, sigurado ka ba dito?" At doon, parang tumigil ang mundo niya. Sigurado ba siya? Hindi pero may mga desisyong hindi mo sinisigurado ginagawa mo lang kasi kailangan sa eroplano, habang tumataas ang altitude, yung kaba niya parang sumabay sa pag-angat. Hindi niya mapigilang isipin ang iniwan niya, si Rika, na lagi niyang tinutulungan sa homework. Si Jonas na lagi niyang kinukulit para matulog, at si Joel ang asawang tahimik pero solid ang pagmamahal. "Lord, sana tama to," bulong niya habang nakatingin sa ulap. Paglapag niya sa Hamad International Airport, parang ibang planeta ang sinalubong niya. Malalaki ang signage, ang lamig ng aircon parang nanunuot sa laman, at mga taong may kanya-kanyang kultura. Walang mabangong pandesal, walang tricycle sa labas, walang kapitbahay na magbabati ng, "Oh, saan ka na naman pupunta, Liza?" Ang meron lang isang bansang hindi niya kilala at isang pakiramdam na wala siyang pwedeng pagkatiwalaan. Inihatid siya ng agency driver sa bahay ng magiging amo niya, pamilyang Lebanese-Qatari, Mr. Karim at Madam Hana. Sa unang tingin maayos at kagalang-galang, pero may kakaiba. Hindi niya agad maipaliwanag. Boses ni Karim na mababa, mata nitong parang sanay mag-obserba, at presensya niyang parang sobra ang tiwala sa sarili. Hindi bastos, pero hindi rin komportable. Parang may laging nakatagong tanong sa likod ng bawat tingin niya. Madam Hana naman ay polite, maganda, pero halatang palaging nagmamadali. Business calls dito, travel plans doon. At sa unang araw pa lang, ramdam ni Liza, "Hindi ako magiging madalas kasama ni Madam." Kinagabihan, habang pinipilit niyang ayusin ang maliit na kwarto na ibinigay sa kanya, may isang pakiramdam na hindi niya maalis sa dibdib niya. Isang pakiramdam na parang may darating. Hindi niya alam kung ano, hindi niya alam kung kailan. Pero ramdam niya. May mga sandaling tumitigil siya sa pagtiklop ng damit, nakikinig lang sa tunog ng aircon at iniisip, "Kaya ko pa ba to?" At doon niya napagtanto ang unang malaking aral ng pagiging OFW. Hindi takot sa pagod ang pinakamahirap, kundi takot sa hindi mo alam. Pero kahit puno ng kaba, may isang bagay na hindi niya binitawan. Ang pangako niyang 2 taon lang siya. 2 taon ng sakripisyo, 2 taon ng pangarap. Hindi niya alam na sa loob ng 2 taon na yun, may mga gabing susubok sa lakas ng loob niya, may mga tukso na hindi niya hiningi, at may mga pangyayaring hihila sa kanya palayo sa sarili niyang pagkatao. Sa totoo lang, hindi agad napansin ni Maria Liza ang mga bagay na unti-unting nagbabago sa paligid niya. Gaya ng maraming OFW, ang una niyang iniisip ay trabaho, utos, oras ng pahinga,
at pagkalkula kung magkano ang ipapadala sa Pilipinas. Pero minsan, hindi mo namamalayan, ikaw na mismo ang inoobserbahan. Unang linggo pa lang niya sa Doha, napansin niya si Mr. Karim bilang isang taong tahimik pero mabigat ang presensya. Hindi ito yung tipong maingay o mahilig magsigaw. Mas delikado nga dahil tahimik. Tahimik pero laging may pakiramdam na may tinitimbang, may binibilang, may sinusukat. Isang umaga, habang nagtitimpla si Liza ng kape para sa mga amo, napansin niyang nakaupo si Karim sa countertop. Tahimik, walang ginagawa, pero nakatingin, hindi yung tipong bastos, pero parang masyadong matagal para sabihing normal lang. "Good morning," sabi niya na maingiting pilit. Hindi sumagot agad si Karim. Inabot nito ang tasa ng kape, tiningnan siya mula ulo hanggang paa bago dahan-dahang sumagot. "Good morning, Liza. You look tired." Napahinto siya. Hindi niya alam kung compliment ba yun o patikim ng isang bagay na mas malalim. At sa isang iglap, kahit hindi niya i-acknowledge, may bumalikwas na kaba sa dibdib niya. Pero syempre, kagaya ng karamihan sa mga misis na OFW, binaliwala niya. Iniisip niya, "Pagod lang ako, huwag kong bigyan ng kulay." Pero hindi doon nagtapos. Nang sumunod na araw, habang nag-aayos siya ng bedsheet sa guest room, pumasok si Karim nang hindi kumakatok. Hindi naman ito bastos, pero hindi rin tama. Tumigil siya saglit, ramdam ang tensyon. "I need new towels," sabi ni Karim. "Okay po, sir," sagot niya. Pero ang totoo, pwedeng-pwede namang hindi siya ang pumasok doon. May intercom naman. May cellphone naman si Madam para i-deliver ang utos. Bakit kailangan sa guest room pa? At doon, nagsisimula ng kumapit sa sikmura niya yung pakiramdam na hindi maganda yung parang may nakasilip na bagyo sa likod ng araw. Kinagabihan, habang pinapainit niya ang leftover lamb stew, dumaan si Karim sa likod niya. Hindi siya nagsalita, pero ramdam niya ang pagdaan nito. Yung presensyang hindi mo makita, pero nararamdaman mo sa balat mo. Napakapit si Liza sa apron niya. Hindi dahil may ginawa si Karim, kundi dahil may iniwan itong pakiramdam. Bakit parang may inaantay siya? Isang araw, habang nagpapakain siya sa anak ng amo, napansin niya ang isang maliit na bagay sa hallway monitor, isang camera na biglang nag-static. Isang segundo lang naman pero sapat para magdulot ng tanong. Bakit? Hindi niya tinanong si Madam. Ayaw niyang magmukhang mapuna pero hindi siya mapalagay kasi ang camera na yon doon mismo nakatutok sa direksyong dinadaanan niya papunta sa kusina tuwing madaling araw. Isang hapon naman, habang naglalampaso siya sa sala, may narinig siyang mahinang tawa. Paglingon niya, si Karim nakatingin habang nagte-text, pero parang may ngiting may ibig sabihin. Yung ngiting hindi mo alam kung nang aasar, nanunubok, o nang uusap ng lihim. At sa bawat sulyap, sa bawat tahimik na pagdaan, parang mas lumalakas ang kutob ni Liza. Hindi ito simpleng tingin. Hindi ito simpleng amo. May isang gabing hindi niya malilimutan. Habang naglalagay siya ng tubig sa dispenser, bigla siyang napatingin sa salamin ng microwave. Nakita niya si Karim, nakatayo sa likod niya, hindi lumalapit pero nakamasid. Hindi niya alam kung gaano katagal itong nakatayo roon. Ramdam niya ang mabilis na paghinga niya. "Sir?" Mahina niyang sabi. Ngumiti lang ito. "Nothing. I was just checking." "Checking? Checking what? Checking who?" Hindi niya alam, pero ang sigurado niya, may kakaiba.
Hindi niya alam kung paranoia lang ba, pagod, o kabado lang siya dahil bago ang lugar. Pero sa bawat araw, tumitindi ang pakiramdam na may isang bagay na hindi niya kontrolado. At doon na niya natutunan ang ikalawang katotohanan ng buhay OFW. Hindi lahat ng tahimik, mabait. At hindi lahat ng nakangiti, walang balak. Sa gabing iyon, bago siya matulog, hindi niya mapigilang tanungin ang sarili niya. Lord, sana mali lang ang pakiramdam ko. Pero ang hindi niya alam, ang mga sulyap na yun pala ang magiging pasimula ng unos na hindi niya akalaing darating. May mga araw talaga sa buhay na kahit gaano ka naghahanda, kahit gaano ka nagdarasal, kahit gaano mo gustong maging matatag, gugulatin ka ng walang babala. At iyon mismo ang nangyari kay Maria Liza, isang hapon sa Doha, isang hapon na hindi niya malilimutan habang buhay. Galing siya noon sa laundry room. May dala-dalang basket ng tuwalya nang biglang tumunog ang cellphone niya. Sa unang ring pa lang, parang nanlamig ang batok niya. Hindi niya alam kung bakit, pero may kutob siyang hindi maganda nang makita niya ang pangalan Ate Malu. Kapatid ni Joel, parang may humila sa loob ng dibdib niya. "Hello, ate?" Mahina niyang sabi habang kinakapa ang pader para hindi siya mabuwal. Hindi agad sumagot si Ate Malu. May naririnig lang siyang ingay. May umiiyak, may nag-aaway, may ambulansyang tila dumadaan sa likod, at doon, unti-unting kumabog ng malakas ang puso niya. "Liza," nanginginig ang boses. Putol-putol, parang may kinukubli. Si Joel, inatake ng scaffolding, nadaganan sa site, parang may sumabog sa pandinig ni Liza. Ano? Ano ibig mong sabihin?" Pero hindi na siya sinagot agad ni Ate Malu. Sa halip, narinig niyang may sumisigaw sa background. "Bilisan niyo! Hirap huminga!" May dugo pa sa dibdib. Mabilis ang paghinga ni Liza. Hindi niya malaman kung saan ipapaling ang katawan niya. Halos hindi niya maramdaman na hawak niya pa ang basket. Hindi siya makahinga. "Ate, buhay pa ba siya?" Tanong niya habang lumalabo ang paningin. "Liza, huwag kang mabigla ha, pero critical." At sa salitang critical, lumuhod siya ng kusa. Parang inalisan ng tuhod. Parang nawalan ng lupa. "Anong nangyari? Bakit? Paano?" Wala siyang makuhang diretsyong sagot. Sa huling linya bumulaga ang sinabi ni ate. Nasa ospital na siya, pero kailangan ng malaking halaga, Liz. Hindi biro. At doon, parang biglang sumikip ang buong mundo sa kanya. Alam mo yung pakiramdam na lumiliit ang paligid mo? Yung tunog unti-unting nawawala, ganun? Pagkababa ng tawag, hindi niya alam kung paano siya nakarating sa kwarto niya. Hindi niya maalala kung paano niya naibaba ang basket. Pero alam niya pagkapasok niya sa kwarto, bumagsak siya. Literal, parang pinutol ang mga ugat ng tuhod niya. "Lord, bakit ngayon?" Bulong niya habang nakayakap sa sarili. At habang lumuluha siya, pumasok bigla sa isip niya ang mga anak. Si Rika, na hindi pa nakakasagot ng project fee. Si Jonas, na nagtitipid ng baon para hindi siya mabigatan si Mama. At si Joel, ang taong araw-araw nagpapakahirap para sa kanila. At sa gitna ng paghagulgol niya, pumasok ang boses ng nurse sa Pilipinas sa messenger call. "Ma'am, kailangan po ng immediate deposit. Medyo malubha po. Kung maari pong magpadala agad." "Magkano po?" Tanong ni Liza na halos di makabuo ng salita. Minimum deposit ay 70,000 para sa initial operation.
Para siyang sinampal. Taman? 3 buwan pa lang siya sa Doha. Wala siyang ganong pera. Kahit lahat ng ipon niya, kulang. Kahit kunin niya pa ang susunod na sahod niya, kakapusin siya. At sa gitna ng pagkataranta, bigla niyang naramdaman ang presensya ni Mr. Karim sa pinto. Hindi siya kumatok. Hindi siya nagsalita agad. Nakatingin lang. Malalim. Tahimik. Parang alam niya. Parang inaantay niya. Parang may inaamoy siyang kahinaan. Is everything okay? Tanong ni Karim. Pero hindi ito tanong ng taong nag-aalala, tanong ito ng taong may inaantay na sagot. Hindi sumagot si Liza. Lumapit ito ng dahan-dahan. You look troubled. At sa unang beses mula nang lumipad siya papuntang Qatar, doon niya ulit naramdaman ang malaking takot, pero hindi lang dahil sa aksidente ni Joel, kundi dahil sa presensyang nakatayo sa pintuan. Presensyang parang nakangiti sa likod ng bawat titig. Presensyang parang may alam na hindi dapat niya malaman. Huminga siya ng malalim, pero sa bawat paghinga, ramdam niya ang bigat. Kailangan niyang pera. Kailangan niya ng pera. Hindi bukas. Hindi next week. Ngayon. Ngayon na ngayon. At iyon ang sandaling naunawaan niya ang masakit na katotohanan. Kapag gipit ka, mas malinaw mong maririnig ang boses ng tukso. Hindi pa niya alam, pero ang trahedyang ito ang magiging tulay papunta sa pinakamadilim na desisyon ng buhay niya. Sa gitna ng iyakan at pagkalito, nakaupo si Maria Liza sa gilid ng kama, yakap-yakap ang cellphone na parang iyon na lang ang nag-uugnay sa kaniya sa mundo ng Pilipinas. Hindi pa humuhupa ang luha sa pisngi niya, pero ramdam niyang unti-unti nang nauubos ang lakas niya. Parang bawat segundo may humihigop sa pag-asa niya, pabilis ng pabilis. Habang mahigpit ang hawak niya sa telepono, biglang may kumatok ng mahina sa pinto. Tok, tok, hindi niya agad sinagot. Pero narinig niya ang boses na hinding-hindi niya inaasahan sa sandaling iyon. Liza, are you awake? Si Mr. Karim. At doon, parang tumigil ang paghinga niya. Hindi dahil natatakot siya na may nagawa siyang mali, kundi dahil ramdam niyang may ibang dahilan sa paglapit nito ngayong gabi. Yung presensyang kanina pa niya nararamdaman sa paligid ngayon, nasa harap na ng pintuan niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Hindi wide open, sapat lang para makalabas ang boses niya. Yes, sir. Halos pabulong, tumitig si Karim sa kaniya. Hindi nakangiti, hindi rin galit, pero may kakaibang lambing sa tono. Yung klaseng ngiti na hindi mo mapagkakatiwalaan. I heard you crying, sabi niya. What happened? Hindi agad nakasagot si Liza. Napayuko siya, pinipilit i-compose ang sarili. My husband. Accident. Critical po. At doon, biglang nag-iba ang mukha ni Karim. Hindi siya nagulat. Hindi siya nagtanong ng marami. Para bang may hinintay lang siyang cue at dumating na iyon. Lumapit siya ng isang hakbang. Hindi marahas, hindi bastos, pero sapat para maramdaman ni Liza ang bigat ng presensya niya. You need money? Tanong niyang diretso. Parang napahinto ang mundo ni Liza. Hindi niya maintindihan kung bakit sa lahat ng tanong sa mundo, iyon ang nauna kay Karim. Hindi pa siya sumasagot, pero lumalim ang tingin nito. I can help you. At doon, unti-unting bumalik sa isip niya ang mga sulyap, ang mga tahimik na pagdaan,
ang pag-offline ng hallway camera, ang mga tingin na parang may sinusukat sa kaniya. Lahat ng iyon parang nag-connect sa isang punto. Sir, hindi po ako humihingi ng... Pero hindi na natapos ni Liza ang salita. Karim lifted his hand and with an almost gentle gesture, he placed a thick red envelope on the small side table beside her door. For you, sabi niya halos pabulong. Use it for your husband. No need to thank me. Pero hindi iyon ang nakakakilabot. Ang nakakakilabot ay ang susunod na linya. You know, life is simple. If you want something, there is always a way. At dahan-dahan niyang tinuro ang envelope. Then tinuro nito si Liza. Then tinuro ang hallway. Simple. Tahimik. Walang salitang bastos. Pero malinaw. Sobrang malinaw. Hindi niya sinabi ang kapalit. Hindi niya kailangang sabihin. Alam mo na. Alam na ni Liza. Parang biglang bumigat ang hangin. Parang biglang lumiit ang kwarto. Parang ang sahig ay naging putik na hinihila ang paa niya pababa. Hindi niya alam kung ilang segundo siyang nakatayo roon. Pero naramdaman niya ang kamay niya. Unti-unting nanginginig. Hindi dahil sa takot kay Karim, kundi dahil sa takot sa sitwasyon. Sir, may panginginig ang boses ni Liza. I don't think... Ngumiti si Karim. Hindi malawak. Yung ngiting sapat lang para magsabi ng, alam ko. You don't have to think now. Sabi niya, think tomorrow or the next day. I won't force you. Tumalikod ito para umalis. Pero bago lumakad pababa ng hagdan, tumigil siya at lumingon. But Liza, may lambing ang boses. Pero ang mga mata, matigas, tiyak. Sanay makuha ang gusto. Time is important, especially for someone in the hospital. At doon, hindi napigilan ni Liza ang luhang biglang pumatak. Hindi dahil sa alok, kundi dahil totoo ang sinabi nito. Wala siyang panahon. Pagkasara ni Karim ng pinto, naiwan si Liza sa dilim ng kwarto. Hawak ang sarili, umiiyak ng walang tunog. Ang envelope na sa harap niya, nakatingin sa kanya. Para bang inaakit siya, para bang pinapaalala. May paraan kung kaya mong tanggapin ang kapalit. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na takot. Hindi dahil kay Karim, kundi dahil sa tanong na hindi niya masagot. Hanggang saan ba ang kaya kong ibigay para sa taong mahal ko? At doon nagsisimula ang pinakamadilim na kabanata ng buhay niya. Minsan sa buhay, may mga desisyong hindi mo naman binibigkas, pero ginagawa mo dahil wala ka ng ibang mahawakan. At iyon ang gabing hindi malilimutan ni Maria Liza, ang gabing hindi niya sinabing oo, pero ang lahat sa paligid niya nagsisigaw ng wala ka ng choice. Kinabukasan matapos iwan ni Mr. Karim ang pulang sobre sa mesa, buong araw halos hindi nakakain si Liza. Hinang-hina ang tuhod niya habang nag-aayos ng bahay. Parang bawat pagwalis, may tinatampal na bigat sa dibdib niya. Parang bawat kaluskos, nagbabadya ng panganib. At sa bawat tahimik na segundo, paulit-ulit na pumapasok sa utak niya ang sinabi ng nurse kagabi. Kailangan ang immediate deposit. Hindi magtatagal kung wala tayong pangbayad. Pero hindi pa iyon ang pinakamasakit. Nag-message ang kapatid ni Joel. Liza, nag-aagaw buhay siya. Tumawag agad kung may pera ka na. Parang lumabo ang buong paligid. Napaupo siya sa gilid ng sink at hindi niya namalayang tumutulo na pala ang luha niya sa sahig. Hindi iyak na may tunog,
kundi yung iyak na parang nahihiya siyang marinig kahit ng hangin. Gusto niyang magpadala ng pera. Gusto niyang umuwi. Gusto niyang yakapin ang asawa niyang nakaratay sa kama. Pero totoo ang realidad. Wala siyang pera. Wala siyang ipon. Wala siyang matatakbuhan. Kaya nang tumunog ulit ang cellphone niya ng bandang 6:00 ng gabi, halos hindi na niya kayang huminga. Number nurse. Kinakabahan siya. Ma'am, kailangan na po talagang makapag-deposit. Nagka-complications na. We're doing everything we can, pero kailangan po talaga natin ng tulong ninyo. Para siyang nawala sa mundo. Hindi niya mahanap ang sarili. Ramdam niya ang biglang kirot sa dibdib na parang may humihila pababa sa kanya. Napasandal siya sa pader at unti-unting napaupo sa sahig. Humihikbi, nanginginig, halos hindi makapagsalita. Lord, ano pong gagawin ko? Paulit-ulit niya itong binulong. Parang bata na nawala ng nanay sa gitna ng palengke. At doon dumating ang tunog na hindi niya hiningi. Tok, tok, mahina, dahan-dahan. Pero sapat para itayo ang mga balahibo niya. Bago pa siya makasagot, bumukas ang pinto ng konti. Si Karem, nakasuot ng polo, may basong whiskey sa kamay, at may tinging parang alam na ang lahat. I heard your phone call. Sabi niya, hindi man lang tinanong kung pwede bang pumasok. You look desperate. Hindi makatingin si Liza. Hindi niya alam kung hiya ba o takot ang mas malakas. Tumabi si Karim didikit, pero malapit. Sapat para maramdaman ni Liza ang init ng whiskey sa hininga nito. You need the money. Hindi ito tanong. Hindi rin simpatiya. Ito ay realidad. Ngumiti siyang mabagal, yung ngiting parang may kasamang kontrata na hindi mo mababasa pero alam mong hindi mo na matatanggal. I told you, if you want something, I can give it. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Liza. Hindi marahas, hindi mapilit, pero may bigat. At doon nangyari ang sandaling hindi kailanman mabubura sa buhay ni Liza. Hindi niya sinabing yes. Hindi siya tumango. Hindi siya ngumiti. Hindi siya humawak pabalik. Pero hindi niya rin iniwas ang kamay niya. At iyon na ang sagot. Iyon na ang oo na hindi niya sinasabi. Iyon na ang gabing bumagsak ang lahat ng ipinangako niya kay Joel. Ang gabing hindi siya nanalo sa laban. Ang gabing hindi siya nagkamali sa intensyon, pero natalo siya sa desperasyon. At sa gabing iyon, nang ibinaba ni Karim ang basong whiskey at inayos ang buhok ni Liza, hindi niya naramdaman ang pagnanasa. Hindi niya naramdaman ang thrill. Hindi niya naramdaman ang kahit anong emosyon. Ang naramdaman lang niya ay isang malaking wala. Parang tinanggal sa kanya ang isang piraso ng pagkatao niya. Parang may nahulog na parte sa sahig na hindi niya na kayang damputin. At sa gitna ng gabing iyon, habang ang buong Doha ay tahimik at ang buwan ay nakabitin sa langit na parang nakamasid, isang babae ang unti-unting bumigay, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa paghahangad niyang mailigtas ang buhay ng taong pinakamamahal niya. Isang desisyong, isang gabi, isang pagkakamaling hindi niya hiningi, isang sugat na hindi na mawawala. At mula sa gabing iyon, nagbago ang lahat. Pagkatapos ng gabing iyon, akala ni Maria Liza magigising siya na may sagot, may linaw, may direksyon kung anong gagawin niya. Pero hindi. Ang totoo, mas gumulo ang lahat. Hindi siya makatingin sa salamin kinabukasan. Parang bawat tingin niya sa sarili, may nakikita siyang ibang tao, hindi na yung Liza na nangalak ng mahigpit sa pangarap ng pamilya,
kundi isang Liza na parang hindi kilala ng sarili niya. Pero ang mas nakakatakot, yung tahimik na routine na sumunod sa gabing iyon. Walang sinabi si Mr. Karim kinabukasan. Walang tanong, walang utos na kakaiba. Parang normal lang ang lahat. Parang hindi nangyari ang gabing may mabigat na alok at hindi niya tinanggihang hawak. Pero ang totoo, hindi na normal ang lahat. Kapag pumasok siya sa kusina, naroon si Karim. Hindi siya nagsasalita. Pero naghatingging. Hindi yung bastos na tingin kundi tingin ng isang taong nagsasabing, "Alam kong alam mo na kung nasaan ka." At doon nagsimula ang tinatawag ng maraming OFW sa Middle East na silent leash, yung hindi ka hinihila pero ramdam mong hindi ka na malaya. Sa bawat araw na dumadaan, may mga sandaling wala naman talagang nangyayari. Pero may nangyayari. Isang gabi habang pinatutulog niya ang batang si Amina, napansin niyang nasa hallway si Karim. Nakatalikod, hawak ang cellphone, pero ramdam ni Liza na hindi ito basta napadaan. Hindi niya maintindihan, pero may lamig sa hangin. Yung lamig na hindi galing sa aircon, kundi galing sa presensya ng isang taong hindi mo kayang suwayin. "Magsasara na po ako ng ilaw, sir," sabi ni Liza habang inaayos ang kumot ng bata. Tumango lang si Karim, pero bago ito umalis, may binulong na mahina. "You don't need to be scared. I will take care of you." Hindi yung comforting. Mas lalo pa siyang natakot. May isa namang gabi na pagkatapos niyang maglinis ng kusina, may nakita siyang maliit na kahon sa ibabaw ng countertop. Hindi naka-wrap, walang pangalan. Nang buksan niya, may laman itong mamahaling body lotion at isang note, "For you." Para pagod mo. Pero hindi iyon ang ikinabigla niya. Ang ikinabigla niya ay ang sulat kamay sa ilalim. "Tonight. Summer Place." Halos hindi siya makahinga. Hindi niya sinagot. Hindi siya tumugon. Hindi siya nangako. Pero nang dumating ang gabing iyon, nasa sulok si Karim yung tagong bahagi ng bahay na alam niyang walang kamera. At Liza, kahit umiwas, kahit ayaw, napunta pa rin doon dala ng utos, takot, at obligasyon na hindi niya maintindihan. Hindi siya hinawakan ni Karim ng marahas. Hindi siya sinigawan. Hindi siya minadali. Pero may ginagawa si Karim na mas nakakasakal pa kaysa pagsigaw. Nakatingin lang siya at hinihintay si Liza na lumapit. At ang katahimikan ng ganitong sandali, mas malupit pa sa kahit anong galaw. At sa bawat gabing sumunod, paulit-ulit ang eksena. Walang halikan, walang yakap, walang mga salitang romantiko. Pero may bigat, may kasunduan na hindi nila binabanggit. May kasalanang pareho nilang pinipilit itago sa likod ng mga simpleng kilos. At sa mga gabing iyon, unti-unting nawala si Liza sa sarili. Naging parang routine. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil pakiramdam niya walang ibang pagpipilian. Pero mas masakit pa kaysa doon, yung tuwing natatanggap niya ang mga deposit slip na ipinapadala niya sa ospital, tuwing nakikita niyang gumagaan ang sitwasyon ni Joel dahil sa pera, nararamdaman niyang mas lumalayo siya sa taong inililigtas niya. At doon niya naranasan ang pinakamasakit na uri ng guilt. Yung guilt na alam mong ginagawa mo ang mali, pero ginagawa mo pa rin kasi may nagtatangkang mamatay sa taong mahal mo. Kada gabi, pagbalik niya sa kwarto, humihiga siya ng dahan-dahan, kinukulong ang hikbi sa ilalim ng kumot. Hindi siya umiiyak ng malakas, umiiyak siya ng tahimik, yung iyak na sinasabi ng mga OFW na mas masakit kasi ikaw lang ang nakakarinig. At sa bawat pag-iyak niya,
Pare-pareho ang tanong niyang hindi masagot. Lord, hanggang kailan ako magiging ganito? Hanggang kailan ako magiging bihag ng desisyong hindi ko sinasabi pero ginawa ko? At iyon ang hindi alam ng marami. Minsan, hindi ang mismong ginawa mo ang pinaka nakakasira, kundi ang gabing paulit-ulit mong inuulit ang sarili mong pagkatalo. Sa bawat araw na dumadaan, akala ni Maria Liza magtatagal pa ang katahimikan. Yung tipong hanggat walang nakakakita, wala namang problema. Pero ang hindi niya alam, may mga lihim na kahit pilitin mong itago, lumalabas kapag hindi ka handa. Isang hapon, halos 3:00, abala si Liza sa kusina. Tahimik ang buong bahay, si Amina ay nasa playroom at si Karim naman ay paalis papuntang meeting niya raw. Normal ang araw. Wala siyang kutob. Walang kakaiba. Pero habang naghihiwa siya ng sibuyas, may naamoy siyang pabango na hindi dapat nandun. Hindi pabango ni Karim. Hindi amoy ng air freshener ng bahay. Hindi amoy na nakasanayan niya. Pabango ni Madam Jara. Napalinggong agad si Lisa. Hindi niya alam kung nagkakamali ba siya o paranoia lang. Pero nang marinig niyang bumukas ang pintuan sa main hallway, halos mabitawan niya ang kutsilyo. Madam? Sobrang hina ng boses niya. Pagharap niya, naroon nga si Madam Jara. Nakasuot ng abaya, may hawak na hand carry at cellphone. Malamig ang mukha pero hindi dahil pagod kundi dahil hindi niya inaasahang makakauwi siya ng maaga. Oh, Liza, I didn't message, sabi ng madam, walang emosyon. I finished my trip earlier. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Parang bumigat ang mundo sa dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit agad siyang kinabahan ng ganoon, pero may kutob siyang mali ang timing. Maling-mali. Habang nagpapahinga si madam sa sofa, nagpasya si Liza na iligpit ang gamit ng mabilis, hoping na tahimik lang ang araw. Pero biglang sumilip si madam sa hallway na nagdugtong sa service area ang lugar na hindi dapat makita ng kahit sino, lalo na ng asawa. Liza, tawag ni madam. What's this smell? Bakit parang may ibang lotion dito? Napatigil si Liza. Nanlamig ang tuhod niya. Yun ang lotion na bigay ni Karim. Yung lotion na hindi niya tinapon pero tinago niya sa isang sulok. At ngayong araw, parang sinadya ng tadhana na may amoy itong kumalat kahit hindi niya ginamit. Ano po? Siguro po, Jong, pero hindi niya natapos. Malalim ang tingin ni madam. Hindi galit, pero hindi rin basta curious. Yung tingin na parang may napapansin na hindi niya dapat napansin. Have you seen Karim today? Tanong ni madam. Diretso. Yes po. Mabili na sagot ni Liza. Umalis pa para. Alam ko, putol ni madam. Pero nakita ba kayo sa hallway? Tumigil ang mundo ni Liza. Hindi niya alam kung anong sasagutin, pero kahit ano ang sabihin niya, parang mali. Kahit magsinungaling siya, ramdam niyang alam na ni madam. Kahit magsabi siya ng totoo, masisira ang lahat. That hallway? Bulong ni madam habang nakatingin sa direction nito. I smelled something there. Parang amoy ng lotion ng babae, pero hindi akin. It felt like a blade, slowly sliding into her chest. Hindi siya makagalaw, hindi siya makasagot. At doon niya napatunayan ang matagal na niyang kinatatakutan. Hindi mo maloloko ang isang babaeng sanay ng makiramdam.
Naglakad si Madam papunta sa service door, tiningnan ang paligid na para bang may hinahanap. Hindi marahas. Hindi rin siya nagyayabang. But she was observing every detail, every corner, every inch. At si Liza, nakapako sa sahig, hindi makahinga. Pagbalik ni Madam sa sala, tumikhim ito ng mahina. Liza, sabi niya dahan-dahan, "You've been quiet lately." And Karim, tumigil siya, parang nag-iisip ng tamang salita. He's been different. Ang tibok ng puso ni Liza, halos lumabas sa dibdib niya. Is there something? Tanong ni Madam. Mabagal. May bigat? You want to tell me? Wala siyang maisagot. Hindi dahil gusto niyang magsinungaling, kundi dahil kahit sabihin niya ang totoo, walang paraan para hindi masira ang lahat. Pero bago pa siya makabuo ng kahit anong salita, tumunog ang cellphone ni Madam. Isang message mula kay Karim. At sa isang iglap, nagbago ang mukha ni Madam. Hindi galit, hindi iyak, hindi sigaw, pero isang tingin na puno ng pagdududa. Ang tingin ng isang babaeng nakaramdam ng katotohanang hindi mo na kayang ibalik. At doon nagsimula ang hindi na pagtanggi. Alam ni Madam na may mali. Hindi pa niya alam ang buong kwento, pero alam niyang may bagay na hindi dapat nangyari. At para kay Liza, yon ang simula ng impyernong hindi niya inaasahan. Akala ni Maria Liza ang pinakamalaking kaaway niya ay ang hiya, ang kasalanan at ang mga gabing hindi niya mapangatawanan. Pero ang hindi niya alam, may isa pang panganib na mas tahimik, mas hindi inaasahan at mas nakakatakot ang mga matang hindi mo napapansing nakamasid. Isang gabi, halos pasado 10:00, inaakala niyang tulog na ang lahat. Tahimik ang buong bahay. Si Madam ay nasa kwarto, si Karim naman ay nasa study room at si Amina ay nakahimbing. Normal. Tahimik, walang dapat ikabahala. Habang hinuhugasan niya ang huling plato, narinig niya ang mahinang tik-tik-tik ng paa mula sa may hagdan. Hindi mabigat, hindi pang adulto, hindi rin pang lalaki, pang bata. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon, nakita niya si Amina nakatayo sa gitna ng hagdan. Hindi umiiyak, hindi rin natatakot, pero nakatingin ng diretsyong-diretso sa kanya. Hindi normal ang tingin, parang may iniisip, parang may sinusuri. Amina, why are you awake? Halos pabulong niyang tanong. Pero bago pa man makagalaw si Liza, nagsalita ang bata. I saw you. Parang kuryente ang dumaan sa buong katawan niya. Napakapit siya sa counter. What did you see? Umiling si Amina pero hindi dahil hindi niya maalala kundi dahil parang hindi niya alam kung dapat ba niyang sabihin. Ngunit sa edad na 8 taon, walang filter ang honesty. Sa halip na sumagot, gumalaw ang maliit na kamay ng bata. Tinuro nito ang hallway. Yung hallway na walang kamera, yung hallway na pinuntahan nila ni Karim ilang beses. Yung hallway na akala nila ay ligtas. I saw you there. Tinuro niyang ulit, mas malinaw. You and Daddy? Whispering. Halos manlamig ang buong katawan ni Liza. Para siyang binuhusan ng yelo. Hindi niya maihakbang ang paa. Amina, listen to me. Pero naputol ang salita niya nang bumukas ang ilaw sa second floor. Si Madam Zara, bagong gising, may bitbit na shawl, nakatingin pababa. Amina, what are you doing there?
At doon niya nakita ang bagay na kinakatakutan niya. Ang tingin ni Madam sa anak niyang parang naghihintay ng kasunod na salita. Amina. Ulit ni Madam. What did you say to Liza? Napatigil ang bata. Pero ang pinakamalaking pagkakamali, tumingin muna siya kay Liza bago sumagot. At doon, alam na ni Madam. Hindi pa man sumasagot ang bata, hindi pa man sinasabi ang totoo, alam na ni Madam. Amina, come here. Utos ni Madam. Mas malamig kaysa dati. Dahan-dahang bumaba ang bata. Lumingon kay Liza. May takot sa mata. May guilt. May innocence na hindi niya kayang itago. Tinawag ulit ni Madam. What did you see? At sa wakas, sinabi ng batang hindi dapat sana nakakita. Mommy, Daddy and Liza were together in the dark place. At parang may pumutok sa loob ng dibdib ni Liza. Nabitiwan niya ang hawak niyang baso. Tumilapon sa sahig. Nakalansing. Parang salamin ng konsensyang nabasag. Biglang humakbang si Madam pababa. Mabilis, hindi maingay, pero halatang puno ng puot ang mukha. Liza, isang salita, isang tawag, isang utos na parang latigo. At doon niya naramdaman. Tapos na ang katahimikan. Tapos na ang panahong kaya pa niyang magtago. Tapos na ang panahong kaya pa niyang i-deny ang totoo. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit, na nahuli siya, na nakita bata, o na kahit hindi siya nagsalita, nagbunyag na ang tadhana. At sa gitna ng tensyon, si Amina biglang humawak sa kamay ni Liza. Liza, don't cry. Bulong ng bata. At iyon ang pinakamalupit sa lahat. Dahil ang kamay na humawak sa kanya, ang inosenteng batang iyon. Siya mismo ang naging saksi na hindi niya dapat nagising. Sa sandaling narinig ni Maria Liza ang sinabi ni Amina, parang tumigil ang buong mundo. Hindi niya alam kung paano huminga, kung paano tatayo, o kung paano tatanggapin na ang lihim na pilit niyang itinatago gabi-gabi, ngayon ay nakalabas na. Hindi sa sigawan, hindi sa away, kundi sa bibig ng isang inosenteng bata. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng kusina. Nanginginig ang kamay, ang dibdib halos mabasag sa lakas ng tibok. Samantala, si Madam Zara, mabagal ang pagbaba sa hagdan pero bawat hakbang nito parang laman ng palad na unti-unting humihigpit sa leeg ni Liza. Liza, isang salita. Pero ang bigat nito, parang 10 tonelang bato. Hindi makagalaw si Liza. Hindi niya alam kung tatakbo, luluhod o magsasabi ng totoo. Pero kahit anong gawin niya, parang huli na ang lahat. Amina, go to your room. Utos ni Madam. Hindi malakas pero puno ng galit na pinipigil. Yes, Mommy. Mahina ang sagot ng bata pero bago pumasok sa kwarto, lumingon ito kay Liza yung tingin na parang nagsosori, parang nalilito, parang takot na siya ang dahilan ng sigawan. At pagkapasok ng bata, doon nag-iba si Madam. Hindi na siya yung eleganteng babaeng nakasuot ng abaya. Hindi siya yung soft-spoken na amo. Hindi siya yung babaeng nakangiti kanina pagka-uwi. Siya ngayon ay isang asawang niloko, isang inang nilinlang, isang babaeng mas matalas pa sa blade ng kutsilyo ang tingin. Tell me, sabi niya. Mabagal? Anong ginagawa mo sa hallway na iyon? Sa dilim? Kasama ang asawa ko? Nanlalamig ang buong katawan ni Liza. Hindi niya masabi ang totoo. Pero wala na rin silbi ang pagsisinungaling. Madam, don't lie to me. Unang pagkakataon niyang marinig si Madam sumigaw.
Napatras si Liza. Nanghina ang tuhod niya. Kung pwede lang siyang maglaho, gagawin niya. Pero wala siyang kahit anong pwedeng pagtakbuhan. At sa pinakamasakit na paraan, dumating si Mr. Karim mula sa pinto sa gilid. Nakatayo siya doon, seryoso, medyo kinakabahan, pero hindi gulat, parang handa sa kahit anong mangyari. "Karim," sabi ni Madam. Halos nanginginig ang boses. "What is this child talking about?" Tumahimik ang buong bahay. Walang kumikilos. Walang humihinga. At sa sandaling iyon, nakikita ni Liza ang pinakaayaw niyang makita. Ang mukha ni Karim hindi nagsisinungaling, pero hindi rin umaamin. Yung klaseng mukha na hindi aamin hanggat hindi siya napipilitan. Pero bago pa makasagot si Karim, sumabog na si Madam. "Akala mo hindi ko alam?" Bumagsak ang bag na hawak niya sa sahig. "I saw the lotion. I saw the messages. I know something is going on." Napalunok si Liza. Parang tinamaan siya ng direkto sa dibdib. Hindi niya alam kung anong mas masakit, ang guilt, ang hiya, ang galit ni Madam, o ang katotohanan na may kasamang batang nakakita sa lahat. "Karim," halos nanginginig ang boses ni Madam. "Is this true?" Pero ang sagot ni Karim ay mas nakakasakit pa kaysa sa galit. Hindi niya tiningnan ang asawa niya. Hindi rin niya tiningnan si Liza. Simple lang ang sinabi niya. "It's complicated." At iyon ang sandaling parang binagsakan si Liza ng langit at lupa. Ang ibig sabihin nun, hindi niya siya ipinagtanggol. Hindi niya dineni. Hindi niya pinanindigan. At hindi niya inako ang kasalanan. Ibig sabihin, si Liza ang malalagay sa apoy. At siya ang magsusunog. Napahawak si Madam sa dibdib niya. Parang kinapos ng hangin. "I gave you my trust." Bulong niya. "I trusted you both." At sa galit, napalingon siya kay Liza. "You betrayed me inside my own home?" "Madam, hindi ko po ginusto." "Shut up!" Sigaw niya, parang boses ng isang babaeng durog-durog pero hindi papayag na hindi lumaban. "You think I didn't see the way he looks at you? You think I didn't hear the whispers? You think I didn't notice the changes in this house?" At doon, hindi na napigilan ni Liza ang luha. Humagulgol siya, hindi dahil nadali sila, kundi dahil ramdam niyang nararapat lang ang galit ni Madam. At mas masakit pa sa lahat, naiipit siya sa kasalanang hindi niya pinili pero ginawa niya pa rin. "Madam, I'm sorry. I'm so sorry." Luhang-luha siyang nakaluhod. Pero ang sagot ni Madam, isang linya na parang sibat na tumama diretso sa puso niya. "Sorry won't fix what you broke. Hindi ikaw ang asawa ko. At hindi ikaw ang may karapatang ibigay ang sarili mo sa kaniya." At doon, bumagsak ang lahat. Liza, Karim, ang buong pagkatao nila, ang buong tahanan. Walang sigaw ang mas masakit kaysa sa tahimik na salitang, "Get out of my sight." At iyon ang sandali na tuluyang gumuho ang mundo ni Liza. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Maria Liza para magpaliwanag. Wala nang oras. Wala nang espasyo. Si Madam Jara, kahit namumugto ang mata, ay matatag na. Hindi na siya sumigaw, hindi na siya nagbato ng gamit, hindi na siya humingi ng paliwanag. At yun ang pinakamasakit. Kapag wala ng sigaw, ibig sabihin tapos na. "Pack your things." Malamig na sabi ni Madam, nakatingin sa sahig para hindi makita ang mukha ni Liza. "I already called the agency." Wala ni isang salitang lumabas sa bibig ni Liza. Tumingala siya para pigilan ang luha,
Pero kahit anong pigil niya, bumabagsak pa rin ang mga patak na parang hindi nauubos. Kinuha niya ang maliit na maleta. Tiniklop ang mga damit. Inayos ang ilang personal na gamit. Pero sa bawat tahi ng maleta, parang inaayos niya ang sarili niyang bangkay, yung sarili niyang pangarap na unti-unting namamatay sa loob niya. Habang nag-iimpake, pumasok si Amina sa pinto. Tahimik. May dalang maliit na stuffed toy. Liza. Bulong ng bata. Napahinto siya. Hindi niya kayang tingnan ang bata yung inosenteng mukha na hindi dapat nadamay sa mga ginuhit ng kasalanan ng mga matatanda. Lumapit ang bata, inabot ang stuffed toy. For you, sabi niya. So you don't cry alone. At doon, tuluyang bumigay si Liza. Yumakap siya sa bata, hindi mahigpit, pero may panginginig. I'm sorry, anak. I'm so sorry. Hindi niya inexpect na maririnig niya ito mula sa bibig ng isang 8 taong gulang. I forgive you. At iyon ang pinakamasakit. Hindi dahil sa bata, kundi dahil sa sarili niya. Dahil ang hirap tanggapin na minsan, ang mga inosente pa ang nagbibigay ng kapatawaran habang ang sarili mo hindi mo kayang patawarin. Paglabas niya ng bahay, hindi siya nilingon ni Karim. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nahabol. Hindi siya nagsorry. At doon niya napagtanto ang katotohanang ayaw niyang harapin. Hindi naman siya minahal. Ginamit lang siya. At pinaniwala niya ang sarili niya na wala siyang choice. Sa sasakyang susundo sa kanya, hawak niya ang envelope ng pera. Hindi na ito mabigat. Hindi na ito parang ginto. Parang abo na lang. At sa bawat pagtalbog ng sasakyan sa kalsada, unti-unti niyang na-realize, may mga perang nagliligtas ng buhay. Pero may mga perang pumatay sa pagkatao. Pagdating niya sa Pilipinas, sinalubong siya ng amoy ng hangin na dati ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Pero ngayong araw, parang amoy ng alaala ng pagkatalo. Diretso siya sa ospital kung saan nakaratay si Joel. Hindi na siya nagdala ng bulaklak. Hindi na siya nagdala ng regalo. Ang dinala niya lang ay ang sariling pagkawasak. Pagpasok niya sa ICU, nakita niya ang asawa niyang payapa na hindi na hirap huminga, hindi na umiiyak sa sakit, hindi na naghihintay. Wala na. Napaupo siya sa gilid ng kama, hawak ang malamig nitong kamay at doon niya naramdaman ang bigat ng mga salitang hindi niya nasabi. Yol, I'm home. Nandito na ako. Mahal, pero hindi na nito maririnig. At doon niya naramdaman ang pinakamabangis na katotohanan. Hindi lahat ng sinakripisyo mo nabubunga ng kaligtasan at hindi lahat ng maling desisyon may pagkakataong maitama. Ilang araw siyang hindi nagsasalita. Hindi lumalabas ng kwarto, hindi kumakain. Tahimik, parang multo na lang sa sariling bahay. Hanggang isang gabi, habang nakatingin siya sa kawalan sa labas ng bintana, dahan-dahang lumapit ang nanay niya. Nak, malumanay ang boses. Hindi sermon, hindi pangungutya, hindi panghuhusga, hindi ka masamang tao. Pero minsan, kahit mabubuting tao, napipilitang gumawa ng maling bagay dahil sa bigat ng buhay. Hinaplos nito ang buhok ni Liza. Nawala na ang asawa mo, anak. Huwag mo nang hayaang mawala ka rin sa sarili mo. At doon, sa unang pagkakataon mula nang bumagsak ang mundo niya, umiyak si Liza ng malakas, hindi na tahimik, hindi na pigil, kundi malaya. Iyak na parang naghihilom. Iyak na parang nagsusumigaw para sa kapatawaran. Iyak na gustong bumangon.
At sa gitna ng gabing iyon, na-realize niya. Hindi mo mababago ang nakaraan, pero kaya mong baguhin ang tanong. Hanggang kailan mo tatalhin ang sugat? At doon, dahan-dahan niyang sinarado ang mata. Hindi para matulog, para simulan ulit. Sa dulo ng lahat, ipinapaalala sa atin ng kwento ni Maria Liza na may mga pagkakataon sa buhay na kahit gaano tayo kabuti, kahit gaano natin gustong manatiling matatag, dumarating ang mga sandaling sinusubok tayo ng lampas sa kaya nating pasanin. Hindi lahat ng pagkakamali ay bunga ng kasamaan. Minsan, ginagawa natin ang maling bagay dahil wala na tayong nakikitang ibang pintuan sa gitna ng takot, hirap at desperasyon. Ngunit ang pinakamahalagang paalala ng buhay ay ito. Hindi natatapos ang kwento sa pagkadapa. Kahit gaano kalalim ang sugat sa puso man o sa konsensya, may espasyo pa rin para sa paghilom. Hindi man natin mabago ang nakaraan, maaari pa rin tayong pumili kung paano haharapin ang bukas. May pag-asa, may kababaang loob, at may pag-unawa sa sarili. Para sa mga nakatatanda at mas may karanasan sa buhay, alam ninyo kung gaano kabigat ang mga desisyong pinipilit tayong gawin at kung gaano katagal bago tuluyang makabangon. Kaya sana makita natin sa kwento ni Liza hindi ang kanyang kahinaan, kundi ang katotohanang lahat tayo anumang edad ay tao lamang. Nagkakamali, nasasaktan, ngunit may kakayahang magbago at magmahal muli. Kung may natutunan ka mula sa istoryang ito, o kung may bahagi na tumama sa puso mo, inaanyayahan kitang mag-iwan ng komento. Maaari mo ring ibahagi ang sariling karanasan o payo, malaking tulong iyon sa iba pang nakikinig. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe para sa iba pang kwentong puno ng aral, drama at pag-asa. Naway matagpuan ninyo ang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan at liwanag sa bawat bagong umaga.